Father God in heaven, Lord, Lord, na ibigay namin sa iyo lahat ng plano ng buhay namin. And from this day on forward, Lord, we will entrust to you everything. Because we believe that you are the God who knows everything. You are the God who can control everything. You are the God who can provide to us everything. Because everything is on you. And you are our one great God. To you we give all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at kayo po'y nandito at hindi po tayo hindi naman pala umuulan. Salamat po sa ating praise and worship team. January pa rin. Diba? January pa rin at special ang araw kasi every Sunday is a special day. Or every service of our God is a special day because it belongs to our God. Amen ba? Kaya nga, si Pastora, special day din yan kahapon, birthday niya. So, palapakan natin ng birthday celebrant. Happy birthday to you. Sanay, ano ba yung susunod? Sanay. Sanay mabusog mo kami. Di ba? Sanay nabusog na kami. Di ba? Salamat po sa Panginoon at sa pagpapatuloy po ng ating tema, The Walk of Trust, na pinag-usapan po natin last week na hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Dapat sa akin, hindi sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa akin. Lagi yung pakakatandaan mga kapatid that every time that you pray, you can claim that to God, Lord, I am praying and I am holding to your promise because it is not I who chose me. It is you who chooses me. Ganun kabuti po ang ating Panginoon. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. At sa pagpapatuloy po natin sa ating tema, ay pag-uusapan natin, meron na ba kayong plano sa taong ito na naudlot nung nakaraang taon? Negosyo, waistline, timbang, kalusugan, pera sa bangko, or even your ministries. Meron na po ba? Meron na? Meron? O sige, I'll give you 1.5 minutes. You can roam around at i-share nyo po yan sa mga makakasama nyo po. I-share nyo po ng konti at mamaya pag-uusapan po natin yung bagay na yan. Bigyan natin ng 1.5 minutes. Kuya Andre, come on, you roam around. Huwag po yung magkakatabi lang. Yan. Sige, pag-usapan nyo. Okay, Nanay Sally. Walang kausap si Nanay Sally. Princess, ito. Kaya pala si ano. O yan. Pwede kayo magtatluhan. Medyo naudot last year na mag-prosper ngayong year na to. Ayan na. Hindi po tayo cell grouping po ah. Wala pa po tayo sa cell grouping. Konting usap lang po ito. Naudlot na love life. Oh, sino yung mga naudlotan ng love life dyan? Okay, last 20 seconds. Amen.
Sige, tuloy mo lang. Ayan. So nakita natin yung mga plano ng bawat isa. Meron bang may planong pangit? Wala, lahat magaganda. Ano yung karamihan? Ano ba yung ano? Sino po dito may nagplano magbawas ng timbang? Taas po ang kamay. Nakatas yung kamay ko. Ako din pala. Sa negosyo, sino pong may planong magnegosyo? Hindi po natin sinusukot kung malaki o maliit. Negosyo. Sino mo naman ang gusto ma-promote? Promotion. Sino naman dito yung gustong magkaroon ng pera? Amen. Lahat tayo. Lahat po yan, lahat tayo mag-i-amen dyan. Pero mga kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo na ang plano natin bilang tao is very limited. Limitado. Bakit po natin sinabing limitado lang ang plano natin? Kasi tayo po yung limitado. Pero kung ipagbibigay po natin sa ating Panginoon yan, to our limitless God, wala pong limit ang planong gagawin niya sa buhay mo. Ano po sinabi sa Jeremiah 29 verse 11? Sabi nga ni Pastor Mark, nagasgas na. For I know the plans I have for... Alam ng Diyos, ang plano niya sa buhay mo. Ang plano niya ay plans to prosper you. Plans not to harm you and plans to give you a hope in a future. Lahat tayo dito mga kapatid dyan ang ninanais. Pero separate topic na natin pag-uusapan yan. Pero napakaganda ng pangako ng yan ng ating Panginoon sa panahon ng mga Israelita. At tandaan natin, in every God saying sa Old Testament, there is always a timeless principle na hindi po natin pwedeng ilayo sa ating Panginoon. Hindi man sinabi ng Panginoon sa atin yan ng rekta, pero yung principle ng Diyos o yung prinsipyo ng Diyos sa buhay natin, pag binasa mo yan, buhay na buhay dapat yan. Amen? So ngayon na pag-uusapan natin is all about plans. Amen? Plano. Yan, tama, mag-notebook tayo kasi nag-small group kami last Friday. Tanong ako, sabi ni Kuya Aral, nakinig siya sa akin. Sabi ni Kuya Aral sa akin, sabi nga po ni Pastor Mark na nag-speak siya nung Sunday. Di pinakinggan ko siya, nag-speak daw si Pastor Mark na Sunday. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya Aral, gusto ko lang po ipalala kung nakinig ka po. Ako po nag-speak nung Sunday. Umaga't hapon. Tapos tumahimik na siya. Magsulat po tayo para pag tatanong tayo, meron tayong pwedeng isagot or pwede tayong i-relate sa ating mga small group leaders. Buksan po natin, ano muna tayo? Ang ating pag-uusapan din ay sobrang haba. Ang verso po natin ngayon is ang mga hukom or Judges verses 6 to 7. Chapter 6 verse 7. Kilala niyo na po yung pag-uusapan natin. Ito po ay si Gideon. Napakaganda nung parang lalaking-lalaki. Pag nakita mo si Gideon, anong pag ini-imagine niyo yung pangalang Gideon, di ba? Parang isang matipuno na ano. Pero do you know that Gideon, sa pamilya nila, is least of the least? Pamilya nila yung pinakamababa, si Gideon pa yung pinakamahina. So masasabi natin Gideon is part of the least. Pero may pag-uusapan natin how God changes his life and how Gideon reacted on God when God talks to him. Amen? Hindi na po natin babasahin. Bibigyan ko po kayo ng assignment. Small group leaders, pakicheck po kung nabasa po ng mga anak natin yung babasahin na Judge Hukom verse 6 to 7. Pag-uusapan natin yan. So ngayon, makikita natin, si Gideon po ay isang lalaking mula sa isang maralitang pamilya. Ano yung maralita? Poor, mahirap, di ba? Take note, ginamit ng Diyos isang mahirap na nilalang. Nagsugo ang Panginoon ng isang anghel, natatawag sa kanya upang palayain ng Israel. Sinabi niya kay Gideon na, ikaw ang papalaya sa Israel mula sa weak of the weak at mahirap na pamilya. Baka may nakaka-relate. Kasi minsan dito sa community natin, yan lagi po ang sinasabi nila, mahirap lang ako. Wala akong pinag-aralan, pastor. But if you can see, God uses people just to show His power onto the weak people. Diba? Tumawag sa kanya, nagtaka si Gideon kung bakit siya ang pinili ng Panginoon.
Sinabihan ng Panginoon si Gideon na sirain yung lugar kung saan sila sumasambay mga Israelita. Yung tatay niya merong parang may dalawang statwa na si Baal, yung isa, tapos yung isa nalimutan ko yung pangalan. Pinababasag niya yun. So pinabasag niya yung faith ng community nila. Binasag nila at until the point na sinabi ng mga kasambahay nila, ng mga kalahi nila, papatayin dapat si Gideon. Until to point na pinagtanggol siya ng tatay niya, sinabi niya, di ba si Baal ang sinira niya? Bakit hindi si Baal ang magdepensa sa sarili niya? Amen? So makikita natin dito, binasag niya. Kung saan sumasamba ang mga Israelita ng mga Diyos-Diyos yan. Pinangunahan ni Gideon ng isang hukbo. Hukbo, pag sinabi ng hukbo, madami. Diba? Ilan po hukbo ni Gideon? 300 men. Kaya kung pag-uusapan natin yung palabas sa 300, feeling ko si Gideon yung pinag-uusapan doon. Diba? Ang kalaban niya ay hukbo, sobrang dami. Vast army. It is a vast army na kalaban nila. At ang ginamit nilang una-una nilang ginamit ay mga trumpets, mga sulo. At pinangunahan niya ang buong Israelita sa loob ng 40 years. Maganda to pag binasa niyo yung 6, 7, 8. Kasi makikita niyo dito how God really works. At makikita niyo sa mga plano niyo po sa inyong mga buhay, makikita niyo dito kung ano ang dapat nating gawin. Amen? Pag pinag-uusapan natin ang men of God, at the end of the story, alam niyo ang katapusan yan. It is always victory. Why? Because it is the Lord who plans. It is the Lord who guides Gideon. Amen? So makikita natin dito, meron po tayong 3 punto. Ito na naman. Pag 3 punto daw, Baptist. Sabi nung pag 3 points, yan? Baptist siya si pastor. Pag 4 daw, Pentecostal. So, ngayon, sabi yan. So, ibig sabihin, meron tayong 3 points. First thing na ginawa po ni Gideon is humingi siya sa Panginoon. So, the first point that you should do to have a successful life or to have a successful plan is for you to ask God. Noong unang panahon, mga kapatid, noong panahon ni Gideon, talagang sobra-sobra. Noong panahon na magtatanim sila, sinisira ito ng kalaban nila. Sinisira ito ng ibang lahi. So parang wala pong napapatunguhan yung mga ginagawa ng mga Israelita noong panahon na yon, kasi lagi po itong sinisira. Ninanakaw yung mga asno, yung mga tupa, yung mga baka, wala pong natitira sa kanila. Ganun po ang nangyayari sa kanila. So sa kawalan nila nung panahon na parang walang-wala na silang choice. Sa panahon na walang-wala ka ng choice. Sa panahon na gipit ka na. Ano pong sabi sa chapter 6, verse 6? Walang nagawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. The first thing, or siguro sa kanila, this is the last thing. But for us, this should be the first thing that will come into us if we are in the part na medyo nasusukol na tayo. We ask help to the one true God. Amen ba? Dapat humingi tayo ng tulong kay Yahweh. Humingi sila ng tulong. Sinabi nga nila, humingi sila ng tulong at nagpadala ang Diyos ng propeta. Nagpadala siya ng propeta. Sana nga mabasa natin ang bukas. Napakahaba eh. Diba? Nagpadala siya ng propeta at pinakita niya doon yung paraan ng pagliligtas niya. Pinili niya si Gideon, nakipag-deal si Gideon. Kaya ang first point natin sa humingi ka sa Panginoon is number 1, manalangin tayo. We should pray. Sino po dito ang mananalangin araw-araw? Yung pag nakakita po kayo ng aksidente, ang una niyo bang instinct is ilalabas niyo yung cellphone niyo? O i-video live mo. Naalala ko tuloy yung nagkasunog sa kapitbahay namin. Yung mga tao, lahat sila naka-live, walang tumutulong. O wala tumatawag ng bumbero. Lahat lang sila naka-live. Diba? Buhay na buhay sila kasi naka-live. So ako nung part na, si Pastor Mark doon, nasa likod ng bahay, nakagano ng hose. Kala mo, firefighter si Pastor Mark, may dala siyang malit na hose. Tapos nakagano siya. Ako naman yung nagpatay ng circuit breaker kasi baka abutin. Pero makikita natin, ano bang ginagawa natin during incidents? Pag nakakita tayo ng something, disgrasya, o may hindi maganda pangyayari sa Facebook. Diba? Nagpe-pray ba tayo? Do we even pray for it?
Lord, tulungan mo naman po yung nasagasaan. Lord, nawaligtas naman po yung nabangga. Diba? It should be our attitude. If we have plans in our life, the first attitude that it should be developed is prayer. Why? Kasi pag nananalangin tayo mga kapatid, tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. At ang Panginoon po ang magsusupply lahat ng pangangailangan po natin. Amen? Malinaw po sa atin yan. So dapat dito, pagka naniniwala tayo na ang panalangin po ay malaking bagay, ang Wednesday po natin, dapat ganito rin tayo kadami. Ang Saturday po natin, ang prayer series, ganito rin po kadami. Bakit? Kasi alam natin ang value ng prayer. Just like what the Israelites did. They prayed unto Yahweh. Amen? Kasi kung hindi natin nakikita ang value ng prayer, mga kapatid, papakita ko sa inyo ang value ng prayer. Tignan nyo yung paligid nyo sa iglesyang ito. Ito po ay bunga ng panalangin. Kahit yung tinatapakan mo, yung bubong na nagko-cover sa'yo, yan po ay bunga ng panalangin. Sabi nga ni Pastor Rex kanina, sa church, nung may time sa church nila, kay Mito ang bubong nila. Isipin mo kay Mito, hindi talaga bubong, dahon ng puno. So pag umulan, wet look lahat. Wet look lahat. Kaya tumutog, siguro nagpipreach ka, no? Ganda ng effect mo. Pero mahirap po. Mahirap. Kaya tayo magpasalamat tayo sa binigay po sa atin ng Panginoon at lahat po na nakikita nyo sa paligid ninyo ay bunga po ito ng panalangin. Masakit mga isipin, ako po ay bunga rin ng panalangin. Bawat isa po sa atin ay bunga po ng panalangin. That's why prayer, ang panalangin po mga kapatid, ay totoo at effective every time that we plan. That's why lagi natin sinasabi ng mga pastor sa atin, in prayer, we always start our day with prayer and ends in prayer. Diba? After you open your eyes and before you close your eyes, you pray. Amen. Ganun po ka-importante ang manalangin. Sabi nga po natin doon, part na nung Wednesday, sabi nga ni Pastor Mark, may mga bagay na hindi pinapakinggan ng Panginoon kung ang panalangin mo ay laging nakasentro sa sarili mo. At wala ka nang gino-glorify, kundi ako. Buti hindi ako katulad nung tax collector na yan. Hindi ako katulad niyan. Buti lang hindi ako katulad ni Renzo. Diba? When we pray, we always, dapat po lagi nating iisipin na tayo po'y nakikipag-usap sa ating Panginoon. Hinihingal ako. Diba? Kinakausap natin ang Panginoon at lagi po natin tatandaan na pag tayo nananalangin, we give reverence in everything that we have. Hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Amen? So the first thing that you need to do is for you to pray. And in response, sa pananalangin natin, sabi rin po dito, dinirinig ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Ano pong sabi sa chapter 6, verse 7 to 9? Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita. So narinig na ni Yahweh. Ibig sabihin mga kapatid, all of the kaguluhan, ang Panginoon, nandun pa rin ang presensya niya sa gitna nila. Bakit? Kasi kung walang atensyon ng Panginoon, hindi niya maririnig. Although He's a one true God, yung lahat ng aspeto ng kagandahang bagay ay nasa Kanya. Pero makikita natin dito na ang Panginoon ay nakatuon pa rin sa mga anak niya. Ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa paghihirap ng mga Medyanita, sila ay pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ganito, inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangangalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay ko sa inyo ang kanyang lupain. Dininig ng Diyos. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Pero kapatid, every time that we pray, we should be ready to the answers of our Lord. Sabi ni Sister Divine, Panginoon, gusto ko po magkaroon ng linya po ng MRT. Hindi, sobra naman pala. Gusto ko po magkaroon ng linya ng jeep. Bigyan niyo po ako ng 5 linya ng jeep. Pwedeng sagutin si Sister Divine na yes. Sige anak, bigyan kita. Pwedeng hindi para sa yan. At pangatlo, hintay ka lang. Hindi pa panahon.
God is always answering our prayers in the perfect timing and in the perfect place. Because the one answering our prayer is a perfect God. Lagi niyong tatandaan yan. Na pag sabi mo, Sister Sally, Lord, pwede bang gawin mo naman sahod ng asawa ko, 50,000 a month? Diba? Amen. Amen. Yan, Sister Sally. Amen. Pero nakita ng Panginoon, alam niyo yung future eh. Si Sister Sally, pag naging 50,000 naman yan, hindi na mag-church yan. Makikita ng Lord, yayabang niya si Sister Sally. Siguro yung dalawang anak niya, si Angel sa Giselle, puro ginto na yung katawan. Sila na si Baal. Diba? Hindi na mamamansin niya mga yan. Alam ng Diyos what's in our future. Kaya merong no ang Diyos. Kasi alam niya, ano behind those answer, sa pagsagot niya, alam niya ang motibo ng puso mo. Kaya nga binibigay sa atin ng Panginoon is yung pangangailangan po natin. Ano una yung pagkain, damit, hangin, ano pa, shelter. Amen? At hindi na po dito natin binavalue. The mere fact na tayo po'y buhay pa sa ngayon na to, it is a proof that God loves us. God hears our prayers. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po, palampakan po natin siya. Ang pagdinig po ng Panginoon, mga kapatid, ay isa pong malaking bagay sa pagsagot po sa atin. Pero kung tayo po'y nananalangin at ang motibo po natin ay masama, kahit gaano po kabulaklak ang salita mo, alam po ng Diyos yan. Sabi nga sa salitang kanto, hindi mo ko mahiisahan, hindi mo ko maluloko. Diba? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Lord, bigyan mo ako, sabi ni Sister Garrett, Lord, bigyan mo naman po ako ng limang limang lilinisan kada araw. So, magandang kita ni Ate Garrett. Para po maitulong ko to sa kapitbahay namin. Diba? Ang tulong pala ni Ate Garrett, meron na akong bagong TV, meron na akong bagong machine. Diba, nagyabang ka na. Alam ng Diyos ang motibo ng puso mo. Alam ng Diyos ang motibo ng negosyong bubuksan mo. Alam ng Diyos ang motibo na promotion na hinihingi mo. Alam ng Diyos yung love life na hinihingi nyo. If this one will draw far from you from our Lord, o maglalayo sa iyo Panginoon, hindi ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Amen. Kaya minsan wag po tayong magalit sa mga leaders po natin. Pagka minsan nakakanti yung, sigurado ko na ba dyan sa boyfriend mo? Pinag-pray mo ba yan? Diba? Kasi marami na po kami nasaksiyan. Di ba, Pastor? Marami ka nasaksiyan. Nag-asawa lang. Sobrang init. Nag-asawa lang, nanlamig na. Kaya mahirap po talaga makiayos sa hindi mo kaparehas na pananampalataya. Dahil hindi niya maiintindihan yung mga bagay na ginagawa mo. Amen? Amen ba sa mga singles na babae? Amen ba sa mga singles na lalaki? Pag pumili ka, piliin mo, unang criteria mo dapat, siya'y may pagkatakot at siya'y isang Kristiyano. Amen? Kaya ganyan po, pag tayo nananalangin, dinirili ng Diyos yan. And be prepared sakaling ano man ang isagot sa iyo ng Panginoon. Kasi ikaw, sa pagsagot ng Panginoon, nagtitiwala ka sa Diyos na yung isasagot niya ay para sa ikabubuti mo. Amen ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Next, point number 2 tayo, nagdasal na tayo. Alam ko, lagi nyo naririnig sa akin itong favorite part ko eh. Nagsalita na tayo sa Panginoon and a conversation is a two-way communication. Diba? Once na nalangin ka sa Panginoon, pag nilayan mo ngayon yung salita niya. Paano natin i-meditate? Sino dito nagde-devotion? Yung everyday nagbabasa ng Bible. Sinusulat pa. Yung mga message, promise, warnings, command, and application. Pero may iba kasing wala talagang ganun. May ibang verse na hindi pumapasok doon. Pero makikita natin yung principle na gusto ibigay sa atin ng ating Panginoon. And that's the one that you are writing. Diba? So, sino dito ang mga nagde-devotion? Kung marami sa natin nagde-devotion, dyan mo makikita at dyan ang pwede mong pagnilayan ang salita niya.
Minsan nga, pag hindi ka nakakapag-devotion at lagi ka nagde-devotion, hindi ka nakakapag-devotion ng umaga, feeling mo may kulang. Feeling mo hindi buo ang araw mo. Alam mo yung biglang may nangyaring hindi maganda? Hindi kasi, parang maiisip mo, hindi kasi ako nakapag-devotion. Diba? Parang sinisi mo pa yung pagde-devotion mo. Hindi ako nakapag-devotion, hindi ako nakapag-pray. Kaya tuloy parang may hindi magandang nangyari. Pero other than that, mga kapatid, when you are completely devoted to our God, hindi mo pahahayaang hindi magsalita ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga po marami ng Bible ngayon na iba't iba ang translation eh. Merong Ilocano, may Bisaya, may English, may Gen Z o yung Pinoy Bible, di ba? And as time goes by, binibigyan at least ang Diyos nagde-develop po ng pagkakataon upang maintindihan natin sa ganang sarili natin yung gusto niyang sabihin sa iyo. At kung sakali man na hindi nyo maintindihan yung sinasabi ng Diyos sa inyo, andito po ang mga pastor nyo. Pwede pong i-explain sa inyo yung gusto mangyari ng Diyos. Hindi po kami Diyos, pero pwede po kami gamitin ng Panginoon upang matutunan po natin ng sabay yung pinag-aaralan nyo. Amen? Huwag nyo po kami gawing extraordinary. Nauna lang po kami sa inyo, but we're just the same. We are just servants. Amen ba? For example, hindi nyo maintindihan yung Hebrew. Hindi ko rin naiintindihan yan. Sa Tagalog tayo mag-usap. Amen ba? So, dapat tayo, pag tayo pinagninilayan natin, Panginoon, marunong tayo magbasa ng Bible. Doon magsisimula ang lahat sa pagbabasa ng Bible. Ang tanong, sino ba dito ang may Bible? Taas ang kaliwang paa. Nakataas ang kamay. Taas mo ang kanang kamay. Kanan. May mga Bible na sarili. Hindi po e-book ha, hindi po e-Bible. Lahat tayo may Bible. So, pwede natin itabi yan sa kama natin. Hindi po para display. Hindi po nakabukas yan para pataboy naman sa mga espiritu. Hindi po ganun. Ang Biblia po ay binabasa. Dahil hindi po yung actual book ang may kapangyarihan. Ang may kapangyarihan po is yung content ng librong hawak-hawak mo. So pagbukas pa lang ng mata mo, Lord, kausapin mo naman ako. Ayaw bang kausapin yung Diyos na sobrang galing, sobrang bait, alaman lahat? Di ba? Maninibago ka sa una, pero as time goes by, di ba sabi nila, ano yung para maging habit? 21 times mong gawin? 21 days, so sa loob ng isang buwan, 21 days mong gawin. Magiging habit mo na siya. Makakasanayan mo na siya. Wala na, huwag na natin pag-usapan kung umaga, tanghali, gabi. For as long as you are comfortable na basahin ang salita ng Diyos sa oras na yon, then read. You should have your notebook. Bakit? Kasi minsan may mga mababasa ka na hindi mo maintindihan. Pangalawa, napakaganda na hindi mo maalala. Sulat mo. Ito yung pangako ng Diyos sa akin ngayon. Pinapanalangin ko sa Kanya ang kagalingan. Ito ang binigay sa akin pangako ng Diyos. Pangako niya is nung namatay si Lazaro. May sakit ka pa lang, namatay na si Lazaro. Yung na kahit ang patay, kayang buhay ng Diyos. Diba? Yan ang promise ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit paulit-ulitin niyo sa magsalita dito, lagi ko po kayo ini-encourage. Magbasa po tayo ng Biblia. May iba pong sekta, hindi po sila pinapayagang humawak ng Bible. Bakit? Kasi para lang daw po yun sa mga matataas sa kanila. Di ba? Para lang sa mga nagtuturo. Pero kayo, we are encouraging you na magkaroon po kayo ng Bible sa bahay. Kung diskumpiyado kayo sa sinabi ni Pastor, pwede mo hanapin sa Bible. Para may mali ata sa sinabi mo. Hindi ka ata nag-aral kagabi. Buksan mo, di ba mali? At pag, di ba tayo naniniwala tayo when the Bible says, if the Bible says it's okay, it is okay. But the Bible says no, it's a no, no. Amen. So dapat marunong tayo magnilay-nilayan. At pag tayo po'y nagnilay-nilay, katulad po ng ginawa ng mga Israelita at ni Gideon noong unang panahon, sila po ay nakinig sa Panginoon. Pag tayo magsalita, nakikinig ang Diyos, di ba, dinirigan ng Diyos yung panalangin eh. Pero pag ang Diyos na, time niya na magsalita, huwag ka nang umentra. Huwag ka nang magbukas ng bibig. Makinig ka nang mabuti. Makinig ka sa Panginoon. Ano po sabi sa verse 6, 14 to 18? Sinabi sa kanya ni Yahweh,
Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan, pinakamahina sa lipin ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito para ka lang lumaban sa isang tao. Kung hindi tayo magfo-focus, mga kapatid, baka mamaya ang ano mo lang isusugo. Baka hindi mo marinig yung sinabi sa'yo ng Panginoon na mananalo ka. Nasa first part ka lang, hindi ka nakikinig eh. Di ba minsan, maraming estudyanteng bumabagsak sa exam because of not following instructions. Pag sinabing binlugan, anong ginawa? In-underlinean. Na kahit tama lahat ang sagot mo, kung hindi ka sumusunod sa instructions, mali pa rin ang gagawin mo. Nalala ko nga dati may isang exam. Yung first part, ang nakalagay po doon sa instructions niya, read everything first before you answer. Tapos nakalagay, number 1, write your name. So, yung pangalan mo. Number 2, shout loud your crush. Pangalan ng crush mo. Tapos pagdating mo sa pinakadulo, just do number 1. Yung number 1 na natanong, yung write your name. Kasi kung babasahin mo yun at hindi mo iintindihin, mga kapatid, at hindi ka sumusunod sa instruction, baka mamaya sinigaw mo na yung pangalan ng crush mo. Nabisto ka pa. Diba? We should learn how to listen and we should learn how to meditate sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Ang ganda ng preaching ni Pastor Mark nung Wednesday. Nung time na pinakikinggan ko sa kanya, glory sa Panginoon. Diba? Nung pinakikinggan ko, alam mo yung ang mga mambaba, siyang tinataas. Very perfect example, mga kapatid. Maraming mayayabang, maraming nagmamalaki. Pero tayo ang simbahan kahit kailan, hindi po tayo nagmalaki sa ganang sarili natin. Lahat po ng bagay na nangyayari sa simbahan natin, mabuti man o hindi kagandahan, lahat po yan ay bigay po ng ating Panginoon. Kahit yung mismong hininga mo, kahit yung laman ng bulsa mo, bigay po yan ng Panginoon. We always acknowledge God in everything. Kaya makikita nyo dito, nung sinabi ni Gideon, nakinig siya. So ginawa niya. Walang sense, mga kapatid, kung nakinig siya sa Panginoon, at hindi mo rin gagawin. Sinabi ng Diyos sa'yo, iwanan mo na yung boyfriend mo. Sample lang naman. Iwanan mo na yung boyfriend mo, Joanne. Wala pa pala. Iwanan mo na yung boyfriend mo. Narinig mo sinabi ng Panginoon, pero hindi mo iniiwanan. Anong sense? Wala rin po. Kasi nag-uutos po ang Diyos. Naintindihan natin. Kaya tayo, mga kapatid, we are primary here na pag sinabi po ng Panginoon, ang kasal ay importante, ang mga bata ay ihahandog, pag nagkaroon ka ng tamang pag-iisip, you will publicly declare your faith through baptism. Naniniwala tayo sa value ng kasal. Hindi tayo naniniwala sa kapwa lalaki, pwede magsama. Unless magkabarkada lang yan. O kapwa babae, pwede mag-ikasal. Balita niyo yung LGBTQ na church? Yung nagkakasal sila. Nagkakasal po sila ng parehas lalaki, parehas babae. Na parang sinasabi na that they are Christians, but the act that they're doing is not. Diba? So makikita natin dun. Makikita natin na kahit anong bagay pang marinig mo sa Diyos, kung hindi mo gagawin yan, kapatid, wala pong mangyayari. Uulitin ko po sa inyo, kahit anong basa mo sa Biblia at hindi tayo marunong sumunod, wala pong mangyayari. Lahat ng tagumpay sa Biblia, nakinig at ginawa ang napakinggan. Amen? Nakinig at ginawa. Nakinig at ginawa. Nakinig at ginawa. Yun lang po yan. Kasi kung hindi natin gagawin, wala rin pong sense ang binabasa natin. Amen. Ganyan po ang galing. Ganyan po pinakita ni Gideon yung example. Pinakita niya dito, mga kapatid, kung paano niya sinunod ang Diyos. Paano niya sinira yung isang imposibleng dapat niyang sirain. Di ba? Sisirain niya, sabi niya, baka patayin ako
na mga kalahi ko, pag sinira ko yan, ganun nga plano sa kanya. Pero alam ng Diyos ang ginagawa niya. He can move in the midst of the situation and God can protect you in the very midst of that situation. Kasi Diyos siya. Sabi mo nga sa tabi mo, Diyos ang Diyos natin. Di ba? Hindi ba masaya yun? Hindi ba nakakatuwa na ang Diyos natin ay ang totoong Diyos? Minsan, nagkakaroon lang tayo ng doubt kasi minsan hindi natin nararamdaman. Hindi ko nararamdaman ng Diyos, Lord. Hindi ko nararamdaman, Lord. Ang tanong, sinusunod mo ba siya? Lord, hindi kita mapakinggan. Bakit nananalangin ka ba? Lord, parang ang layo-layo mo sa akin. Nagbabasa ka ba ng Bible? Those are the things, simple things, na minsan it makes difference kasi hindi tayo marunong sumunod sa sinasabi ng Diyos. Di ba tayo sa ating mga magulang? Huwag kang pupunta sa classmate mo na mag-isa ka lang. Alam yan. Diba? Pumunta siya. Anong consequence? Palo. Grounded. Diba? Nalala ko ng asawa ko, sa Jollibee pa kami. Papila kami sa Jollibee, sa Ever. Bigla may nagsalita sa likod namin, ang gagaling nyo. Si Mami Baby pala. Huling-huli kami dalawa. Eto pinabagandang part. Hindi kumakain na kami. Take note ha, nahuli na kami sa kasalanan namin, nilibre pa kami. At nilibre pa kami. Ito pinabagandang part. Tinawagan si Ina. Hello? Oh, asan ang ate mo? Sabi ni Ina, nandito po sa school, sabi ni Ina. Tapos, parang hindi pinsan na bawal ka tumawa, syempre may kasalanan ka eh. Tapos, nasa nung ano mo? Ate mo, nandito po sa school. Tingnan mo, pati ikaw, pinagsisinungalingan mo na ako. Diba? Huling-huli kami noon. Yan yung mga nakalipas na panahon. Diba? Pag hindi tayo nakikinig sa ating Panginoon, baka sabihin ng Diyos, ang gagaling nyo. Panay lang ang hingi, walang sunod. Diba? Panay lang ang panalangin, wala namang ginagawa. Gusto lang, puro one way. Kaya nga favorite song ko, One Way Jesus eh. Kasi one way lang eh. Pray ka lang ng pray, hindi ka na nakikinig. One way. Gawa nga tayo kanta, Mark, ano naman? Two-way. Di ba? Marunong po tayo makinig. Pangalawa po, na sasabihin ko sa inyo, second point po natin, is mas lalo kang makinig sa ating Panginoon. Kung una makinig tayo, sa pangalawang point natin, is mas lalo po tayong makinig sa ating Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, ayaw ko na sana ilagay second point eh. Parang inulit mo lang, pastor. Pero gusto kong bigyan po ng diin na kailangan po talaga natin ang pagkinig po sa ating Diyos. First point po doon is sumunod ka. Di ba? Pag nakikinig ka sa Panginoon at marunong kang makinig, marunong kang sumunod. Naalala niyo siguro yung mga anak niyo hindi sumusunod sa inyo. Di ba? Naalala niyo ba yung mga panahon na ang blood pressure niyo umabot ng 200/100 na sobrang galit na galit ka na kasi hindi marunong sumunod ang mga anak natin. Matuto po tayo, pag nakikinig tayo, matuto po tayo sumunod. One perfect example dyan, mga kapatid, is yung mga kapatiran po nating pumunta sa doktor. Nay, ito po ang kailangan yung inumin 3 times a day. Kailangan po every time na kukuha nyo ito, mag-check po kayo ng BP. Diba? Wala kang pwedeng gawin. Kailangan mong sumunod. Bakit? Para sa ikabubuti mo. Ganun din ang sabi mo sa ating Panginoon. Ako din. Sabi. Kaya nga hindi na ako kumakain ng papaitan eh. Bulalo na lang. Diba? Marami pong pinagbabawal pero hindi tayo marunong sumunod. Saka tayo iinda-inda, ang sakit ng paa ko. Papaitan pa more, di ba? Ang taas ng sugar ko, Coke pa more. Di ba? Lahat tayo, marami tayong dinadaing. Daing tayo ng daing, pero hindi tayo marunong sumunod. Katulad po ng panahon ni Gideon, kung hindi siya susunod sa sinabi ng Diyos, wala pong mangyayari sa mga Israelita nung panahon na yon. Ganun po ka-importante ang pagsunod ni Gideon, dahil kay Gideon po inata siya pagliligtas po sa Israel.
Ikaw bilang isang tao, inaatasan mo na ikaw ang magiging way of salvation sa pamilya mo, so dapat marunong kang sumunod sa ating Diyos. Di ba? Kung tinitignan mo, ako ang gagamitin ng Panginoon sa pamilya Haberi at pamilya Oliva. Si Giselle yun. Di ba? For example lang naman Giselle. So makikita na doon, everyday si Giselle ang aga magising, nagbabasa ng Bible. Nagwawalis. Nagwawalis. Naguhugas ng plato. Abira. Sabi na, ito favorite ko. Si Renzo, kunwari, ako ang magtatayo ng salvation, ako ang gagamitin ng Diyos sa salvation ng salutin. Naguhugas ng plato? Siyempre. Diba? Nagwawalis? Hindi mahirap utusan? Diba? Magaling na bata. Diba? Kasi meron yan Diyos. Pwede sabihin yun Kristiyano kasi yan, kaya ganyan kabait. Nakikita nyo ba? Yung inaano sa atin, alam mo ganyan yan? Kasi Christian yan. Diba? Naririnig ko yung madalas kay Ian. Christian si Ian kasi Christian po pangalan niya. Diba? Christian yan. Diba? Tapos pag gumawa ka ng mali, ganyan ba ang ginagawa niya? Ba tinuturo sa church nyo? Ang sumagot-sagot sa nanay niya? Yan ba tinuturo sa church nyo na hindi sumunod sa utos ng nanay niya? Siyempre, sasagutin mo naman. Ang Lord nga, hindi ko sinusunod, ikaw pa kaya. Ay, sumanti kasi mama mo sa'yo, magugas ka mamaya ng plato. Diba? So lahat po tayo mga kapatid, kailangan po nating makinig. At hindi lang po basta makinig, kailangan po nating lalong makinig pa sa instructions ng Diyos. Sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, at sa bawat plano ng buhay mo. Gusto mo mag-dieta? Diba? Tingnan natin yung mga bawal na hindi mo pwedeng kainin. Last week, puro kasalanan ang pinagkakakain natin. Crispy pata. Ano ba? Adobo. Pero salamat birthday ni Sister Jenny noong time na yon. Crispy pata, adobo, laing. Diba? Naglaway tuloy ako bigla. Napakasarap. Hindi lang isang beses kasi nag-utos ang Diyos noong time ni Gideon. Meron pa isa doon sa 6 verse 4 to 8, sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin ang natitira, isama mo sa tabi ng, nung panahon na sobrang dami nila, 22,000 sila, sobrang dami nila, ang ginawa ng Panginoon, iti-trim down ko yan. Hindi niya trim down from 22,000 or 32,000, hindi niya trim down ng 5,000, hindi. Trim down po niya hanggang sa 10,000. Trim down niya hanggang sa 300 na lang. Isipin mo, a vast army, lalabanan ng 300 tao. Kakabahan ka? Yes. Pero kung titignan mo, ang nagsabi sa iyo ay ang Diyos. Naalala nyo, pag nabasa nyo po yan, may nagchichismisan pa doon sa bundok May napanaginipan siya at sinabi sa espada ni Gideon yan. Doon nabuo ang kumbiyansa ni Gideon na ready na akong sumugod at ako talaga ang tinawag ng ating Panginoon. Kung hindi tayo marunong sumunod mga kapatid at hindi tayo marunong makinig, ang plano mo ay baliwala lang. Dahil pupunta na po tayo sa aspeto mga kapatid na kailangan po natin ang ating Panginoon sa lahat po ng desisyon ng ating buhay. At pag ikaw ay nagtiwala at binigay mo ang negosyo mo, pamilya mo, pera mo, trabaho mo sa ating Panginoon, number 2 is sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. You should have, wala po dapat kayong doubt. Tama ba doubt? Doubt, pag-aalinlangan. Doubt, wala ka dapat doubt. Si Gideon, nung time na marami siyang base, patunayan mo nga Diyos. Itong balat ng tupa, pag talaga tinawag mo ako, basa yung balat ng tupa, pero yung paligid niya tuyo. Nangyari. Tapos sinabi na naman niya, sige, Panginoon, ako talagang pinili mo. Basa yung balat ng tupa, pero yung paligid niya, tuyo yung balat ng tupa, yung paligid niya, basa. Nangyari. Ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos na siya talaga tinawag. Pero mga kapatid, tandaan natin, nung unang panahon, hindi pa very visible ang power visible sa kanila, yes, but hindi po katulad natin, we are so blessed.
Kasi meron na po tayong Jesus Christ na nagsabi po sa atin, do not lose hope. May Jesus Christ na tayo, kaya magkaiba po yung pananampalataya nila noon sa ating Panginoon. Ngayon, meron na tayong complete. Lord, kumpleto na ako. Bakit? Kasi pinadala mo yung pugtong mong anak. May Jesus Christ na tayo. Hindi mo na kailangan ng patunay ng Diyos. Dahil ang patunay and great proof ng ating Panginoon sa kapangyarihan niya is nung pinadala niya ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. So dapat marunong tayong sumunod, marunong tayong makinig, at higit sa lahat, hindi tayo nag-aalinlangan. Kasi pag tayo nag-alinlangan, para po yung agos, tatangayin lang. Lord, di ba, yung nalala niya yung kwenta ni Pastor? Lord, nagpe-pray sila, prayer and fasting, gusto namin umulan. Sa araw ng Biyernes, uulan. Sabi ng mga tao, yeah, amen! Sige ka pa sabi, uulan. Nung pagdating po ng Biyernes, pumunta siguro sila sa Samba Maganda. Open field. Saan ba may open field dito? Sa Tambakan. Sa Tambakan. Dami-dami naman lugar sa Tambakan. Saan ba may open field din po? Sa circle na lang. Punta tayo sa circle, uulan. Isang tao lang ang nagdala ng payong. Tinanong siya, bakit kami dalang payong? Di ba, pinagpipray mong uulan. Hindi ka nagdadala ng payong. Wala kang pananampalataya. Unless na lang, gusto mo maging wet look. Di ba? Sometimes, mga kapatid, ang pananampalataya natin is nakabasa sa Diyos. Madalas, nakabasa sa Diyos. Pero tinitignan ng Diyos, ikaw ba talaga ay nagtitiwala sa Kanya? Tanong mo sarili mo, nagtitiwala ba ako sa Diyos? O mas madalas, mas nagtitiwala ako sa sinasabi ng tao sa akin? Minsan ganoon eh. Pag sinabi ko, for example, si Nanay Glo, sabi Nanay Glo, sinabi ng Diyos sa'yo, wala nang hindi ka mawawalan ng bigas, sinabi ng Diyos sa'yo. Hindi ako naniniwala, Lord, imposibleng hindi ako mawalan ng bigas. Matatakaw po yung mga kasama ko sa bahay. Pero sinabi ni Angel kay Nanay Glo, hindi ka mawawalan ng bigas. Hindi mo ba naisip na si Angel ay ginamit ng Panginoon po para sabihin sa'yo? Na minsan din naman masakit eh. Sa Diyos hindi ka naniniwala, pero sa tao naniniwala ka. Pero wag niyo mamasama yung sinabi ko. May mga bagay po na ginagamit ang Diyos para sabihin sa inyo yung mga bagay na gusto niya sabihin. Amen? Sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. Ano yung una? Tayo po ay manalangin. Pangalawa, tayo po ay makinig. Manalangin at makinig. Lastly, ito po yung pinakamaganda sa lahat. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang Diyos ang magpapasya. Ano sabi sa Proverbs? Chapter 16, verse 1 to 2. Pakibasa po sabay-sabay. Sa kahit anong panalangin mo, sa kahit anong pagpaplano mo, kung hindi yan ang gusto ng Diyos, hindi po yan mangyayari. We are always basing our life sa will po ng ating Panginoon. Katulad po ng ating Panginoong Hesukristo, it's not my will, but your will be done in my life. Lagi po tayong nakatuon sa bagay na gusto pong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Lord, magtatayo po ako ng fishbowlan sa tapat po ng Jade Street, sa Jade Street po sa tapat po ng church. Pinapanalangin ko po, Lord, masarap po ang sauce ko. Masarap po ang suka ko. Pero pag sinabi ng Diyos, anak, hindi yan para sa'yo. Hindi yan magpo-prosper. Dahil para sa SM ka. Gets mo? Hindi ka pwede sa Jade kasi yung produkto mo pang SM. Kaya nagnunuwan Diyos eh. There is far better ways na parang ibigay niya sa atin. Amen. Huwag tayong malugmok pag hindi tayo naging successful sa isang bagay. O sinasabi nating failure. But sometimes our failure can turn into success if we know how to put our failure to our God and listen to our God, then after that, it will be successful. Lahat tayo gusto natin success. Sino dito ngayon na successful? Successful sa buhay, successful sa negosyo, successful yung tipong hindi na kailangan manghingi, hindi na namamalimos.
At tandaan natin si Gideon na ginamit, mga kapatid, ay hindi po isang bagay na parang tiyamba lang. Ang si Gideon ay ginamit hindi lang para patunayan, hindi lang sinasabi niya na, si Gideon yun. Maganda pangalan ng Gideon, kaya siya ginamit ko. Hindi. Ang Panginoon ay may kaparaanan kung bakit niya pinili si Gideon. The week of the week, di ba, napakahirap. Pero gusto ko ipahatid sa inyo, mga kapatid, na ang kahinaan ang gagamitin ng Panginoon upang maging kalakasan mo. Uulitin ko. Ang kahinaan mo ang gagamitin ng Panginoon upang maging kalakasan mo. Lord, mahina ako magsalita. Di ako pwede sa pulpit, Pastor. Ina-practice ka. Wala namang magaling gagawin ba sa pulpit? Wala. Nung kami ni Pastor Mark kasi nag-finals kami sa homiletics. Yung topic namin parang New Year. Parang ganun, putok dito, putok dyan. Walang pinatutunguhan. Pero eventually, as time goes by, natutunan namin na we stick unto the topic, we stick unto the text. Kaya tayo, mga kapatid, huwag po kayo matakot pag sinabi sa ng ating leader, sabi ni Pastora Baby, Sister Glo, ikaw ang prayer natin ngayong umagang ito. Sige po, Pastor. Diba? Sister Chacha, ikaw naman ang magiging closing prayer natin mamaya. Sige po, Pastor. Wala pong taong nagsimulan na magaling kagad. Kaya tayo po, ginagawa ang kahinaan natin bilang isang kalakasan. Sabi nga ng daddy ko dati, si Pastora Baby halos ayaw umahawak ng mikropono. Ngayon, ang problema nila doon is paano bibitawan ni Pastora Baby ang mikropono. Diba? Yun yung point eh. Dati, weakness mo ang pagsasalita. O ngayon, nagabay mo ang pagsasalita. Ngayon, hindi mo na mabitawan ng mic. Tandaan natin, mga kapatid, lahat ng plano natin, first thing na gagawin natin, ibigay natin sa Diyos. Ibigay natin sa Panginoon. Para malaman natin, hindi natin sasabihin kung magiging successful o hindi. Para malaman natin kung para sa atin ba yun o hindi. Kasi definitely, pag para sa atin yan, it will become successful. Amen? Tapos mamaya sa small groups nyo or pwede po sige, picture nyo po muna. Sa ating pagtatapos, meron po akong 3 reflective questions. Maiksi lang po ito. Nalagay mo ko yan, Trey. Yan. Number 1, anong unang mong ginawa nung panahon na nagpaplano ka para sa pamilya mo, sa negosyo mo, o sa pag-aaral mo? That's the first question. Second question, anong masasabi mo sa pakikinig sa ating Panginoon? Baka meron kayong, hindi na ko na kailangan makinig pas. Number 3, sana meron naman, ano ang gagawin mo sa natutunan mo? 3 points. Prayer, we need to talk to God, we need to listen to our God, and the Lord will decide on our future. Let's all stand. Hallelujah. Panginoon Diyos, marami pong salamat. Sa oras na ito, Panginoon, kami man ay may tinatangkilik na plano. May plano man kami sa buhay namin, sa negosyo namin, sa pamilya namin. Naniniwala kami, Panginoon, that everything belongs to you. At katulad po ni Gideon, na naghari sila, Lord, for almost 40 years. Mula sa isang mahina, mula sa isang weak na tao, hanggang sa isang taong maganda ang kinabukasan. Malakas ang pangangatawan. He is being developed not by himself, but he is being developed by our God. Kung sa oras kayong kapatid, meron kang negosyo, meron kang sa ministry mo, meron kayong pinaplano, na gusto mong ilapit sa ating Panginoon. Sige, pag-isipan mo. Lord, gusto ko po, Lord, na matupad po yung sinasabi po nilang volunteers night. Lord, gusto ko po matuloy po yung sinasabi nilang hermeneutics at homiletics, Panginoon, sa church for us to learn. You can raise your hand. Kung may plano kong magtatayo akong negosyo ngayon, Lord, I want promotion.
Lord, plano ko sana, Lord, gusto ko ma-promote. I plan, Lord, na ma-promote ako ngayong taon na to. Lord, I plan na mag-iiba ako ng trabaho ko. Lord, I have some prayers, oh God. Lord, na hindi ko alam yung sagot. Lord, bigyan mo naman ng linaw. Because it's not my will, but your will be done. Sige, taas mo yung kamay mo, kapatid. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At patuloy namin nilalapit sa iyo mula, Lord, sa mga plano mo sa churches namin. Plano mo, Panginoon, sa mga buhay namin. Plano mo sa pag-aaral namin. Plano mo sa kurso namin. Sa negosyo kinakaharap namin. At sa mga bagay, O Diyos, nakaharapin pa namin. Lord, lahat ng planong ito ay binibigay namin sa iyo. Talk to us, O God. Paalala mo lagi sa amin, Panginoon, na kailangan namin o marunong dapat kaming makinig. Marunong kaming magnilay-nilay ng iyong salita. Hallelujah. At Lord, kung sakali man nasagot mo ay hindi para sa amin yun, please talk to us, O God, para hindi na kami makaramdam ng pain. And if ever, Lord, na naging painful na po para po sa amin yun, ay Lord, tanggalin mo po ito. At lagi naming iisipin na sa iyo kami, Panginoon o Diyos, mananangan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. We thank you, Lord, and we acknowledge you, Panginoon, that this is a part of your plan, Panginoon, O Lord, para sa iglesia at higit sa lahat para po sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. At dalangin nga po namin, O Diyos, that apart from you, Panginoon, alam po namin wala kaming magagawa. Kaya, Lord, ang aming panalangin, O Lord, ay matuto po kami, O Diyos, na tunay, O God, na makipag-usap sa iyo. Matuto kami, Panginoon, O Lord, that everything, Panginoon, na gagawin namin, pagpaplano namin, mga desisyon, O Diyos, na gagawin namin. Lord, una po naming sisiyasatin, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na sa aming paglapit sa iyo, O God, dumuroon, O Diyos, ang iyo pong pakikinig, Panginoon. At Lord, hindi lamang pakikinig, Panginoon, kundi Lord, kasunod ng pakikinig, O Diyos, ay ang pagtugon mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Kaya ang amin rin pong panalangin, O Diyos, truly, Father God, na sa amin din po, O God, pagdalangin, paghingi, Panginoon, ay matuto rin po kaming makinig sa iyo kung paanong nakikinig ka sa amin, O Diyos. Lord, alam po namin hindi madali ang mga bagay na to dahil mas ninanais namin at times, O God, ay makinig sa mga tao sa paligid namin, makinig sa mga taong pinagtitiwalaan namin. But this time, Father God, let our heart be truly, Father God, nandoon ang pagnanais, O God, na makinig sa iyo at sumunod, Panginoon, sa bawat ninanais nyo sa aming mga buhay. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, sa pakikipag-usap, pakikinig at pagsunod ay dumuroon, Panginoon, ang tunay na tagumpay sa bawat laban ng aming mga buhay. Marami pong salamat at batid nyo, O Diyos, ang mga tao, Panginoon, mga anak mo na narito ngayon na nagsuko, Panginoon, ng kanilang mga plano, O Diyos, para sa taong ito. At dalangin po namin muli, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu ang makasama ng bawat isa tungo, Panginoon, sa pagsunod sa mga ninanais nyo sa amin, O Diyos. Salamat po at ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.